Magandang araw po muli sa ating lahat mga kapatid. At ngayon po ay narito po muli tayo para ako po magbigay ng exhortation para po sa ating prayer mamayang gabi po. At ang ating pong title ay Wilderness Journey, no? Or Wilderness Journey, paglalakbay sa ilang o sa disyerto. At ang passage po natin ay matagpuan po natin sa Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 5. So ito po ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 5. Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Amen. Praise God. So, ito po ang salita ng Lord na ating pong pag-aaralan o bibigyan na po ng diin sa araw na ito. Ang background po ng Psalm na ito, ng Deuteronomy po, ito po ay yung 40 years na paglalakbay ng Israel sa wilderness papuntang Promised Land na dapat po 2 weeks lang. But dahil po disobedient sila, wala sila ng pananampalataya sa Panginoon, sila po ay dinisipline ng Lord, kaya it took them 40 years in the wilderness to cross the Promised Land. Amen ho. So, ang buong istorya po, ang context po ng Deuteronomy ay yung buong history ng wilderness experience mula po sa Exodus, then Numbers, tapos Deuteronomy. So, 3 book po yan, no? Kasi po pagdating natin sa Joshua, yun na nasa promise na sila. Okay ho, ano po bang wilderness mga kapatid? Ang wilderness, sabi sa Oxford Dictionary, is an uncultivated, uninhabited, and inhospitable region. And ho, ito po ay isang lugar na kung saan walang punong halos nabubuhay, halaman, wala pong nakatira halos, at ito po ay inhospitable. Ibig po sabihin, delikado na tumira sa ganito. So, a wilderness is a dry and barren place not suitable for dwelling. Kaya po, wala talaga natira dito. Pero nung time nila, lagi silang nasa tent para lang po sila makatira sa wilderness o sa mga desert. Amen ho? So, umpisa na po natin itong tinatawag nating wilderness journey. Okay ho? Number 1, a wilderness journey or a wilderness experience, aims to test our character or attitude. Kita po natin yan sa verse 2 ng ating passage. To humble and test you in order to know what is in your heart. Amen. Ano po bang mga attitude na na-revealed, no? Ano yung mga lumabas sa attitude ng Israel, sa kanilang character noong pong 40 years na sila ay nasa wilderness? Ito po, una, Israel had an ungrateful heart. Meron pong ang may salita ng na hindi mapagpasalamat na puso. Ito po ay makikita natin sa Exodus chapter 16 verses 1 to 3. Hayaan niyo pong basahin ko. Ang sabi po, and they took their journey from Elim, and all the congregation of the children of Israel came unto the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after their departing out of the land of Egypt. Ito na po, and the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. And the children of Israel said unto them, Would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full. For you have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger.
Amen ho. So, ito po ang isang makita po natin na nangyari sa na-reveal na character sa kanila. Yung po tinatawag nating meron silang ungrateful heart. Instead of being thankful to God for enabling them to cross the Red Sea, ito po yung context kasi, pinatawid sila ng Diyos sa Red Sea dahil sa threat ng Egyptian army, and be delivered from Pharaoh's hand, they grumbled and complained furiously before God. So rather na nag-praise po sila after nung pagtawid nila. Pero ilang araw lang ho, ilang matter of days ata, wala. Nagreklamo na sila kasi nga po, walang tubig, walang ganito. So meron po silang ungrateful heart. Sabi po ng salita ng Diyos mga kapatid, ay yung baliktad dito. Sabi, God's word says, a thankful attitude pleases Him. Amen. Ito sana ang ginawa ng mga Israelita. Yung kanilang pagpupurit, pagpapasalamat, sana dire-diretso. Pero, in passing lang ho yun, no? Nawala agad, napalitan ng grumbling, ng complaint. Sabi po sa Psalm 103, verse 1, Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. At sa New Testament po naman sabi sa 1 Thessalonians 5:18, In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus before you. So kita po natin, both in the Old Testament and in the New Testament, kung meron isang bagay po na hinahanap ang Diyos sa atin, ay tayo po laging mayroong grateful heart o nagpapasalamat na puso, kahit na po ang nangyayari o anong nangyayari sa sitwasyon natin. More so kapag tayo may blessing, mga kapatid, when everything is light, sa buhay natin, then we ought to give thanks and praise to God. Pero hindi lamang ho yun, kahit na po sa isang sitwasyon na mahirap. Sabi nga po, in everything give thanks. Amen ho. Kaya sa sitwasyon natin, anong po yung personal na ating circumstances sa buhay right now, considering din po yung nangyayari sa buong mundo ngayon, kailangan po meron pa rin tayong pagpapasalamat sa Diyos. Para tayong nasa wilderness, so to speak, mga kapatid. At kung personally, meron kayong wilderness, meron kayong kabigatan, meron kayong struggle sa buhay, mayroong maraming mga spiritual battles tayo, then in a sense na sa wilderness experience tayo. Ay isa pong bagay na huwag nating makakalimutan. Despite of it, may battle tayo, may struggle tayo, we have to thank the Lord. Amen ho. Let's have a grateful heart rather than an ungrateful heart. Amen. Hallelujah. Hindi lamang po sila merong ungrateful heart, meron din po silang rebellious or arrogant heart. Israel had an arrogant or rebellious heart. Isang puso na mayabang, isang puso na akala mo kung sino, isang puso na nagre-rebelde sa Diyos. Dito po sa passage na babasahin natin, ito po ay nasa Numbers naman. Bahagi pa rin ho ng wilderness journey nila. Then all, chapter 14 verse 1 ng Numbers, Then all the congregation raised a loud cry, and the people wept at night. And all the people of Israel grumbled against Moses and Aaron. The whole congregation said to them, Would that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in this wilderness. Tingnan niyo ho, wilderness. Why is the Lord bringing us into this land to fall by the sword? Tingnan niyo, why is the Lord? Kita niyo ho, ang Diyos na sinisisi nila. Meron silang reklamo, meron silang sabihin na nating disgusto sa Diyos. Why is the Lord bringing us into this land to fall by the sword? Our wives and our little ones will become a prey. Would it not be better for us to go back to Egypt? And they said to one another, Let us choose a leader and go back to Egypt. Palitan daw po nila si Moises kasi wala naman daw magawa si Moises. So anong makikita po natin dito mga kapatid? Nasabi natin na ang unang nireveal na character o attitude ng Israel, may sila ay nasa wilderness experience, wala silang puso nagpapasalamat. They had an ungrateful heart. Di lamang yun, ito ang mas grabe. Doon po sa wilderness experience nila, meron po silang sabihin nating rebellious or arrogant heart. Israel had an arrogant or rebellious heart. Okay ho?
Hindi lang sila nagpakita ng ungratefulness, worse, nagpakita rin po sila ng kanilang rebellion at ng katigasan sa harap ng Diyos. Yun po ang exact opposite ng hinahanap ng Diyos. The exact opposite of being humble, which God expected from them for His goodness and care for them. Yun ang hinihintay ng Diyos eh. No, yung maging mababa sila, humble sila, umasa sila sa Diyos, mag-depend sila, maging broken sila. But ang ginawa nila ay hindi. So, mga kapatid, the proper response to a wilderness experience is humility or brokenness before God. Ayun ang hinihintay ng Diyos eh. Kung kulang pala sa tubig, kulang sa pagkain, nung time na yon, sana ang gusto mangyari ng Diyos, lumapit sila through Moses. O Moses, wala na tayong pagkain, wala nang tubig. Lapit mo naman kayo sa Diyos, lapit tayo sa Diyos. Alam namin, tapat siya, di tayo pababayaan. Sana po ganun. Nagpakita sila ng humility or brokenness before God. Kaya lang po, yung opposite ang nangyari. Naiintindihan po natin. So, mga kapatid, dito sa buhay natin, personally, halimbawa, kung meron tayong wilderness experience, meron tayong maraming bagay na nahihirapan tayo sa spiritual realm, dito sa nangyayari sa kapaligiran natin, o anything, meron tayong needs, marami, hindi ko inclusive po ito, inclusive. Nawa po, habang nandun tayo sa yugtong ito, kagaya nila, na parang may problema, may pagsubok, may needs, no? Mayroong discomfort, mayroong battles, no? Mayroong mga struggles, spiritually speaking. Dapat po, kakitaan pa rin tayo ng Lord ng grateful heart at ng humble o broken heart. Kasi po, pag yun ang ginawa natin, maganda po, yun ang nadidevelop na maganda sa buhay natin. Then number 2, in a wilderness experience, we are being led by God. Ayun ang maganda ho, mga kapatid. There are times sa kanan natin na tayo lang mag-isa, no, sa sitwasyon yon. At yun po ang na-miss ng Israel eh. Alam naman natin ang istorya, tayo matagal na sa Lord. For 40 years, sabi nga, hindi nga nasira ang kanilang sandalyas, ang kanilang damit, hindi rumupo, hindi na luma. Hindi sila naiinitan kasi mayroong pillar of cloud sa araw, hindi sila nadidilima sa gabi, hindi sila giniginaw. Merong pillar of fire. Ibig sabihin po, nandun yung very felt presence ng Diyos. Nandun po, mga kapatid. At kaya sila nandoon, niled pa rin sila ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, yung word na, remember how the Lord your God led you in the wilderness, positive po yun, mga kapatid. Pag hahaba po kasi ako, kaya doon sa ibang mga passages po sa Old Testament, yung salita pong led, laging positive yun. Hindi dito sila niled sa wilderness para saktan. Hindi yun. Ang katotohanan lang talaga, kaya sila napunta doon, kagagawa nila. Kaya nag-respond ng Diyos. Pero even in the midst of their rebellion, even in the midst of the ungratefulness sa Diyos, mga kapatid, makita po natin, God still led them there. In other words, nandun pa rin ang Diyos. Nandun yung care ng Diyos, nandun yung guidance ng Diyos, nandun yung preservation ng Diyos. Kaya hanggang 40 years after that, and crossing the promised land, okay sila. Kasi nandun po ang Diyos. In a wilderness experience, they were led by God. Mga kapatid, ganun din po sa atin. In our wilderness journey, He will provide for us. Kung paano po nag-provide ang Diyos sa Israel ng maraming bagay just to survive the 40-year journey, ganun din po sa atin. He will provide for us. Amen ho? Yun ang una. May ho, balikan ko yan, no? Pangalawa, in our wilderness journey, He will teach us precious lessons or insights about Him. Not about us. So, yung number 1, about us. Yung attitude natin, yung character natin, ano yung na-reveal. Pero sa number 2 po, it is God who led them in the wilderness. Ang na-reveal naman po doon ay yung He will teach us precious lessons or insights about Him. Unahin ko na ho ito. No? Saka tayo doon sa in our wilderness journey, He will provide for us. Marami pong naituro sa Israel ang Diyos. Natuto sila na hindi pa dapat nilang kalabanin lagi ang Diyos, magrebelde sa Diyos kasi hindi sila mananalo dahil Diyos yun. Pwede silang i-discipline, pwede silang ipanis ng Diyos. Pero naintindihan din nila na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti sa kanila, na despite ng kanilang rebellious and ungrateful attitude sa Diyos, mga kapatid, inilampas pa rin sila. Dinala pa rin sila ng Diyos sa pangako. In other words, tinapos din ng Lord yung kanilang wilderness experience. So may katapusan yun, mga kapatid. And so with us, mga kapatid. Halimbawa, nasa wilderness
kung nasa wilderness experience ka ng buhay mo, merong heaviness, merong trials, merong needs, merong battles, spiritual, merong pakikibaka tayo sa spiritual realm, no? Gusto natin maging malakas sa Panginoon, pili tayong tinutumba ng circumstances, ng diablo, nandun po tayo sa wilderness. Even the Lord Himself He was led by the Spirit sa wilderness. Hindi para siya ay sirain, kundi para siya po ay i-build ng Espiritu ng Diyos, para lalo siya mapalapit sa Ama. The same thing is true for us, mga kapatid. Kaya tayo nasa wilderness, halimbawa lang, personally, kung nandun kayo, God is leading us there. In other words, nandun po siya. Ginagabayan tayo, sinasamahan tayo, inaalalayan tayo, hinahawakan tayo. If and when bibigay tayo, nandun siya para i-sustain tayo at para ibangon tayo. Amen ho, mga kapatid. Kaya ang mga Israelita ho, ultimately, mas marami sa kanila nakatawid kesa namatay. Kasi nga ho, faithful ang Diyos. Nakita nila yung faithfulness ng Diyos, yung goodness ng Diyos, yung mercy ng Diyos. Ganun din ho sa atin, mga kapatid. In our wilderness experiences sa buhay natin, yung mahirap, maasahan po natin, marireveal po sa atin yung leading ng Diyos, yung guidance ng Diyos, yung strength ng Diyos, yung provision ng Diyos, yung comfort ng Diyos, lahat. Kasi alam ng Diyos na sa wilderness experience, nandun siya. Hindi niya tayo iniiwan. Because kung paano ang Israel, siyang nag-led sa Israel sa wilderness, sa atin din ganoon. Ibig sabihin ng led, once again, pinangunahan niya para alalayan, para gabayan, para palakasin, and ultimately, para ma-overcome yung wilderness experience. Ngayon po, in our wilderness journey, He will provide for us. Amen ho, tama ho. Di ba, nakakatawa sa Facebook, puro lang kami panic, walang buy, di ba? Kasi may panic buying, panic na lang ang nangyayari kasi wala namang pambili. Okay, yun. Minsan pati nga tayo, nakita ko doon, ibang mga kapatiran natin ba, o Christian, ganun na sinasabi. Mga kapatid, bagamat biro yun, pero I think it is a challenge sa Diyos. Expression yun ng medyo hindi natin na seryoso yung issue. Diba sabi ko, God will provide. Napakahirap sa wilderness mabuhay that time sa Israelita. But God miraculously and supernaturally provided for them. May mga quail na dumating, may mga mana na dumating, tubig from the rock, hanggang sa maitawid sila papuntang promised land. Nandito tayo sa wilderness experience natin, naka-lockdown tayo, even di makapagtrabaho, nag-worry na, baka magsara yung kumpanya. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sabi sa ating salita ng Diyos, God will provide. Kayo, mag-testimony lang ako ng maigsi. Lagi pong natawag, nag-aalala po yung finance committee natin, yan, si Nati Tess, sila, si Maylin, yan, si Rosel, at alam ko kayong lahat, nag-aalala sa akin, paano na, kasi nga, hindi naman tayo nakapag-gather, so, paano yung love gift ko? So, tinatawagan ako, sabi ko, okay naman no, meron pa. Mga kapatid, nung isang best, last week, sabi nung kapatid ni Jasen, Ninong, yung panganay, nagpadala po ako ng pera sa Palawan. Kunin nyo na lang, buti na lang bukas yung Palawan. Sa kabila ng lockdown, may isang Palawan na bukas. So, provision ng Diyos yun. Amen ho? Nasa wilderness experience din tayong lahat. Alam natin na mahirap ang needs ma-meet. Pero salamat sa Panginoon. Tapos, makailang araw, dumating uli yung mga kapatid naman ni Johnson. Dala naman yung mga karne, pork chop, mga ilang delata. Amen ho, mga kapatid. So, hindi tayo dapat magpanik. Ang dapat po sa atin, magtiwala sa Panginoon at magpuri, magpasalamat kasi He will provide even in the midst of these wilderness times na naranasan natin. And lastly, nung po nandito sina JR, sina Alan, sabi po nung isang inaanak ko sa kasal na Christian din, sabi, Pastor, Ninong, meron ba kayong online na mga sermon? Hindi ko naman masabi din nga agad kasi exclusive yun sa atin. Pero pwede naman pala through Facebook, through links sa YouTube, makita nila. So sabi ko, pwede naman. Tapos binigyan ko siya ng link. Sabi ni JR, bigyan ko ng link. Maya ako tumawag. Meron ka bang bank account? Sabi ko, wala. Kasi ang alam ko dito, gasta lang ako ng gasta, wala akong bank account. Ayaw maniwala. Hindi nga Ninong kasi papadala ako ng pera. Hindi nga, wala nga akong bank account. Pwede siguro yan kung
sa iba. So, may nagbagad ng loob naman po ng miyembro natin na naggamit yung bank account niya para makuha ko yung padala. At kanina ho, nag-message sa akin, Ninong, Pastor, nandun na po yung padala, kunin nyo na ho. Pero hindi ko pa nakukuha. Mga kapatid, ito sinasabi ko. In our wilderness journey, He will provide for us. Amen ho. So, huwag tayong matakot. Ano man ang mangyari mga kapatid, ano man ang mangyari, God will provide for our physical, for our material needs, for our food. Amen ho. Kaya hindi na ako magtataka. Isang araw dito may kumatok na uwak. Pastor, meron pong pagkain galing sa langit. Okay? Diyo ko lang ho yun. Gusto ko lang sabihin sa atin mga kapatid na kagaya na sinabi ko last sa sermon, God is in control. God is in charge. Kayo, so, purihin ang Panginoon. Nakita natin, in our wilderness journey, He will provide for us. In our wilderness journey, He will teach us precious lessons or insights about Him. Nawa, ma-reveal yung magandang karakter ng Lord sa buhay natin, kung sino talaga siya. And for our concluding thoughts, tignan nyo na lang po ito, baka bumaba na ako ng gusto. Sa Isaiah, sa Psalm chapter 17:35, magsiyang naman pala to. He turns a desert into pools of water, and a dry land into flowing streams. Amen. No? Sa Isaiah chapter 41 verse 18, napakaganda nito. I will make rivers flow on barren heights and springs within the valleys. I will turn the desert into pools of water and the parched ground into springs. Amen. Kita nyo, ang pwedeng gawin ng Diyos sa wilderness experience natin. Personally, kung meron tayo nun, sa buhay natin, God can turn around the situation. From nothingness, there will be bounty. There will be abundance. No? From blackness, there will be whiteness. May liliwanag. Sa pagdating ng dusk, merong dawn. Asa po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang wilderness journey natin is essential para lalo nating makilala ang Lord, kung sino talaga siya, at ma-reveal kung sino naman tayo, kung anong klase tayo pag na-reveal na yung character natin dahil sa mga sitwasyong ito. And sa ating concluding thoughts, in our wilderness journey, God can turn it into streams of pools or pools of water where our hope and faith in Him will be sustained and refreshed again and again. Just meditate these concluding thoughts and these last two verses. Mamaya po, alam ko po, papalaksin kayo nun. So, sa araw na ito, muli po, ang ating title, Wilderness Journey. We are right now, nasa journey tayo, nasa experience tayo ng wilderness. But God is with us, and He will deliver us until this wilderness journey is over. And we will be victorious, and we will praise and thank the Lord afterwards. Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos. Amen. Amen.